Mga kapuso, wala pang 2 linggo mula nang pumasok tayo sa bagong taon, may nagbabadya agad na bagyo sa bansa. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang nabuong low pressure area at huling namataan 1,000 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo kung hindi bukas ay sa Huwebes. Papangalanan niyang Ada. Kikilos ito, pahilag ang kanluran at posibleng pinakamalapit sa lupa sa Biyernes at Sabado. May tsansang dumikit yan sa northeastern Mindanao, eastern Visayas at maging ang Bicol region sa mga susunod na araw. Ngayon pa lamang, magpapaulan na yung trough o yung bahagi ng mga kaulapan ng LPA sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Easterlies at amihan naman ang makakaapekto sa iba pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, may tsansa na ng ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Cordillera, Mindoro Provinces, Quezon at Caraga. Pagsapit ng hapon, mas mataas na ang tsansang ulanin ang silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya doble ingat, gayon din sa Caraga at Davao Region, pati sa ilang bahagi ng Soc-Sargen at Bicol Region. Sa Metro Manila, posibleng umulan lalo na sa hapon at gabi bukas, kaya huwag kalimutang magdala ng payong o kapote. Nasa Abu Dhabi si Pangulong Bongbong Marcos para mas palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa nasabing bansa. Kabilang dyan ang paglagda sa ilang kasunduan sa kalakalan at depensa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa Abu Dhabi bago maghating gabi kagabi. Naroon siya sa paanyaya ni UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan para isulong ang interes ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, depensa at sustainable development. Ang mga pangunahing layunin ng Pangulo sa kanyang working visit ay ang paglahok sa Abu Dhabi Sustainability Week, pagdalo sa paglagda ng Comprehensive Economic Partnership Agreement at ng Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Layan ng Defense Cooperation MOU na magtatag ng pundasyon para sa pagtutulungan ng Pilipinas at UAE sa pagpapaunlad ng mga teknolohiyang pandepensa. Makasaysayan naman ayon sa Malacanang ang paglagda sa Comprehensive Economic Partnership Agreement dahil ito ang unang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa sa gitnang silangan. Layon itong bawasan ng taripa at palawagin ang market access sa mga produkto at serbisyo at daloy ng pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panig ng Pilipinas, inaasahan makakatulong ang kasunduan sa pag-export sa UAE ng mga agricultural products tulad ng saging at pinya at iba pang produkto tulad ng tuna at mga electronics at machinery. Umabot sa $1.83 billion ang halaga ng kalakalan ng Pilipinas at UAE noong 2024. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete sa pangunguna ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Information and Communications Secretary Henry Aguda, Finance Secretary Frederick Go, Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Presidential Communications Secretary Dave Gomez. May mga business meeting din nakakasa sa isang digital infrastructure company. Makakasalamuha din ng Pangulo ang Filipino community sa Abu Dhabi. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa Abu Dhabi bago maghating gabi kagabi. Naroon siya sa paanyaya ni UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan para isulong ang interes ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, depensa at sustainable development. Ang mga pangunahing layunin ng Pangulo sa kanyang working visit ay ang paglahok sa Abu Dhabi Sustainability Week, pagdalo sa paglagda ng Comprehensive Economic Partnership Agreement at ng Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Layan ng Defense Cooperation MOU na magtatag ng pundasyon para sa pagtutulungan ng Pilipinas at UAE sa pagpapaunlad ng mga teknolohiyang pandepensa. Makasaysayan naman ayon sa Malacanang ang paglagda sa Comprehensive Economic Partnership Agreement dahil ito ang unang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa sa gitnang silangan. Layon itong bawasan ng taripa at palawagin ang market access sa mga produkto at serbisyo at daloy ng pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panig ng Pilipinas, inaasahan makakatulong ang kasunduan sa pag-export sa UAE ng mga agricultural products tulad ng saging at pinya at iba pang produkto tulad ng tuna at mga electronics at machinery. Umabot sa $1.83 billion ang halaga ng kalakalan ng Pilipinas at UAE noong 2024.
Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete sa pangunguna ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Information and Communication Secretary Henry Aguda, Finance Secretary Frederick Go, Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Presidential Communications Secretary Dave Gomez. May mga business meeting din nakakasa sa isang digital infrastructure company. Makakasalamuha din ng Pangulo ang Filipino community sa Abu Dhabi. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sumayaw sumunod sa sex bomb dahil ngayong linggo, lalaban na at makikipagsabayan sila sa All Out Sundays stage. Tila warm-up nila yan bago ang round 3, 4, and 5 ng kanilang sold-out reunion concert. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasalo na sa tanghalian ng maraming kapuso tuwing linggo ang all-out na energy at performances sa All Out Sundays. Pero bukod sa kapuso at sparkle stars na humahataw sa dance floor, inaabangan din ng marami ang segment ng AOS Barkada, tampok ang fast-rising P-pop acts sa bansa. At ngayong linggo, humanda na ang mga pinalaki para lumaban at di bumawi dahil ang isa sa OG P-pop girl group ng bansa na Sex Bomb muling hahataw sa AOS stage. Ayon kay Sex Bomb Girls leader Rochelle Pangilinan, hindi nila akalain na after almost 3 decades ay muli silang magkakasama-sama at makakapagsayaw bilang isang grupo. Overwhelmed nga raw sila dahil nananatiling solid pa rin ang suporta ng kanilang fans. Noon kabadong-kabado dahil feeling namin baka wala nang sumusuporta sa amin, wala nang manonood. Ngayon, kinakabahan na kami sa sobrang ang dami-daming sumusuporta. Hindi namin alam kung matutungbasan ba namin. Get ready na makihalo kay Ube with the Sex Bomb Girls na maghahatid rin ng nostalgia malala. Kaya masaya raw ang Sex Bomb na nakikisabay pa rin sa kanilang dance steps ang maraming millennials, pati na ang bagong henerasyon. Kasi pinalaki ng mga mommies ng millennials. Oo, ng Gen Z. So, parang tumawid ng lahat, karamihan ng generation ng ang Sex Bomb. Kaya happy kami talaga. Nitong weekend nga pumila ang mga pinalaki ng Sex Bomb para makakuha ng tickets sa kanilang reunion concert. Ang isang fan, hindi lang napatalon sa tuwa, napasplit pa matapos makasecure ng ticket. Naluloka nga kami talaga. Kada makikita namin yung mga posts, tapos pag meron sila nakuhang ticket, yung iba nag-i-split pa. Yung iba parang nanalo sa loto. Regardless na kung may manood sa atin o wala, ang importante makapagsayaw tayo ng Na buo magkakasama ulit. sa iisang stage at sa pinapangarap nating malaking venue, which is hindi kasi namin nagawa before nung time namin. Aubrey Carampel, updated the showbiz happening. Isinailalim na sa state of calamity ang Cebu City dahil sa pagguho ng bundok ng basura na kumitil sa buhay ng 13. 23 iba pa ang hinahanap. Binawalan na rin ang paglapit sa Ground Zero dahil sa pangambang magkaroon ng panibagong pagguho. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Naagnas na nang magkuha ng mga rescuer ang 50 anyos na babaeng ito madaling araw kanina mula sa kabundok na basura na gumuho sa Binaliw Landfill sa Cebu City nitong Biyernes. Ikalabing isa siya sa 13 na recover na labi mula sa guho. Bago na ialis ay ganito pa ang lagay ng bangkay sa mga larawang nakuha ng balitang bisdak habang naipit ito ng nakadagang bahagi ng pasilidad ng landfill. Sa taas ng basura ay sinapol ng pagguho nito ang pasilidad na ilang metro lang ang layo. Ayon sa isang dump truck driver na muntik nang madamay sa trash slide, bago ang niya pagguho ay napansinan niyang gumalaw ang patong-patong na basura. Pag yabo na ko diha, pag dam na ko, ang basura, aksyon na siya gana, uyog na ba? Oh, mautong
loader na ko, akong ipadalig patawag ang bako kay gipakab-kab na ko. Karon kay potong nagdali-dali mig naog, pero napay ni puli na mong lain nga nagyabog yun. Kahit sa mga oras na ito ay patuloy ang paggalaw ng basura at maaring bumagsak pa ang mga bahagi ng naiwang pasilidad ayon sa mga rescuer. Kaya maingat ang galaw nila at ng mga ginagamit na crane at hindi basta-basta mapapadali ang paghahanap sa 23 iba pang nawawalang trabahador. Mag-uwan gani ato i-halt ang operation hunong dayon kay that's for the safety of the responders. And secondly, unstable ang atong working area, no? Padayon ang pagdahili sa mga basura. Pinagbawalan na ang media at ang pamilya ng pinaghahanap na makalapit sa ground zero, kaya mula sa malayo nag-aabang ang kaanak ng mga nawawala. Inip na matapos ang 5 araw na paghihintay pero hindi nawawala ng pag-asa, lalo't nasa rescue mode pa rin ang rescuer. Lagi punta sa stage of search and rescue. We cannot say it retrieval. It's unfair for the family when we say it retrieval. Kaya nga to ang mga rescuers, they consider na family sa nila. Kanang nasa sod. Umaasa rin si Jeremy Espinosa pero tanggap na anya sakaling wala ng buhay na makita ang mister na si Dexter. Ang mahalaga, makita niya ito sa huling pagkakataon at maipagluksa niya at ng 3 nilang anak. Sakit akong dugan, sir. Hindi ko gilang. Walay adlaw nga wak ko maghilang. Halos naman ka ni mo man akong sakripisyo para sa kong anak. Ang akong panawagan, sir, paspasan nila in town. Kaya para naasad may chance nga makuha nga tibuok pa ang among mga relatives diha. Tibuok pa akong bana nga maila pa in town na mo diha nga mahaya pagtarong. Gayunman, panawagan niya sa Prime Way Solution Management na nagpapatakbo ng landfill. Suportahan ang pamilya na maapektadong trabahador. Wala pa ring pahayag ang Prime Way Solution Cebu ukol sa insidente pero ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, nangako ang management na aakuin ang mga gastusin na maapektadong trabahador. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang City Hall. Ipinaubaya na nito ang imbestigasyon sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENR-EMB. In terms of the liability due to the incident, I don't know of incident man-made or natural catastrophe. We will refer that to the government, the DENR, the EMB, to investigate the matter. So sila na'y bahala sa investigation. Sa DENR-EMB rin, iniutos ni Environment Secretary Rafael Lutilla ang pagkakasa ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan sa landfill habang naghahanap ng solusyon sa problema ng Cebu City sa basura. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Patay ang isang police asset matapos kuyugin at pagsasaksakin sa Cagayan de Oro City. Ang 3 suspect, mga stepbrother ng kanyang nobya. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Kita sa videong ito kung paanong walang awang pinagsisipa at ilang beses na pinagsasaksak ng matalim na bagay kaya duguan ng biktima. Ayon sa Cagayan de Oro City Police Office, police asset ang biktima na kinuyog sa Lower Tambo, Barangay Makasandig, Linggo ng gabi. Nadala pa siya sa ospital, ngunit idineklara ng dead on arrival. Initially daw, i-invite siya nga ato sa mga lugar para manghulam og motor. Apan all of the sudden gitabangan kining mga suspitsado ug na ring biktima sa mga suspitsado mao kini naka-sustain kini og almost 22 mga stab wounds. Sa hot pursuit operation, nasa kote ang isa sa 3 suspect na 19 anyos lang. Napag-alaman ng PNP na ang mga suspect ay stepbrother ng sinasabing karelasyon ng biktima. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuhanan ng pahayag ang nahuling suspect
na mahaharap sa kasong murder. Patuloy namang tinutugis ang dalawa pa. Kani pong nakalayas nga suspitsado, na sila yung mga previous nga panagbingkil ni aning biktima on the allegation nga mao kini nagsumbong ang sa mga otoridad kay mao nang napriso ang ilang papa tungod sa involvement sa illegal drugs. Nagpaabot rin ang kapulisan ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Lalo't malaki nila ang ambag nito sa kanilang mga operasyon. Sa pagkakaroon na agi dako nga sa atong police station 9, labi na sa atong police station 9, mismo nagisugot gid sila nga dako gid pod ang natabang niini atong biktima og dako pod siya og kawadon. Para sa GMA Integrated News at GMA Regional TV, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Pagsusuotin na ng mga body camera ang lahat ng mga fire inspector ng Bureau of Fire Protection para maiwasan ang korupsyon sa ahensya. Kasunod po yan ang pagkakasibak sa pwesto ng ilang tauhan ng BFP na kumikbak umano ng milyong-milyong piso sa mga overpriced fire extinguishers. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 14,000 body cameras na ang binili nila para sa mga fire inspector. Recorded sa mga body camera ang lahat ng pag-uusap sa mga sisiyasatin nilang gusali. Kung walang makitang diferensya sa mga fire extinguisher, dapat daw ay makapagbigay agad ang mga fire inspector ng recommendation for approval para sa mga nag-a-apply ng fire occupancy permit. Sa ngayon, wala pa raw pinal na listahan ng mga tauhan ng BFP na pagsasampahan nila ng kaso sa Ombudsman. We have to use technology eh. Ito kasi papasok sila, mas mayabang pa sila sa secretary ng DILG. Kung di nila bigay gusto mo, sila ang kikita. Sila, hold upin ka talaga. Literally hold up ang ginagawa nila. Panahon na para matigil to eh. Anim na araw nang mapapanood simula sa susunod na linggo ang afternoon prime series na Hating Kapatid. At di lang mga eksenang full of surprises ang aabangan. Dahil may bago ring character, ichichika yan ni Athena Imperial. Tulungan mo ako, ang sakit! I'm bleeding! New Year, new me? Tila napaaga ang pagbabago ng ugali ng character ni Cheska Fausto na si Tali sa afternoon prime series na Hating Kapatid. Matapos kasing mabully ng mga dating kaibigan, di siya iniwanan ni Belle, played by Cassie Legaspi, sa abandoned building. Thank you dahil dumating ka at hindi mo ko iniwan. Ang tanong, magpapatuloy na kaya ang pagiging mabait ni Belle? Isa lang yan sa marami pang eksenang dapat abangan sa Hating Kapatid na 6 na araw nang mapapanood simula next week. Siyempre, very, very overwhelming pero nakaka-proud din especially sa Hating Kapatid family and especially sa prod. I feel like we deserve it. Grabe, napaka-hardworking and I believe our story is very interesting. Lalo na ngayon. At grabe yung pacing ng story ng Hating Kapatid, very like yung wow, ang bilis. Pati yung mga netizens of the nation nalaloka na, ay, oh my gosh, nabuking na ganito, ganyan. May mga hindi rin daw aasahan mula sa mabait na image ni Belle. As in yung, ha? Talaga? Sure ba? Yung, really? Very, very shocking. Nagpahapyaw din si Tyrone na si Mavi Legaspi sa sorpresang aabangan ng viewers. You never know, may papasok na ibang character or isang character na very kilalang yung storyline na yun. Very exciting, very eventful. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.